Samantala, hinimok ng ilang transport groups ang Department of Trade and Industry na bantayan ang presyo ng spare parts ng mga jeep, gayon din ang presyo ng iba pa mga pangunahing pangailangan. Ito'y upang mas maramdaman ng mga ordinaryong mamamayan ang epekto ng pagbaba. Narito report na aming kasamang si George Bandola. Hinimok ng mga transport operators ang Department of Trade and Industry na masusing i-monitor ang presyo ng mga bilihin at puwersahin ng mga food traders and manufacturers na babaan ang presyo ng mga ito. Nang sa gayon, mapababa rin ang pasahe sa jeepney. Ayon kay Orlando Marquez, Pangulo ng Liga ng Transport Operators sa Pilipinas, sa kabila ng patuloy na pagbababa ng presyo ng diesel na ginagamit sa transportasyon ng mga bilihin, bigo pa rin ang mga maninindang ibaba ang presyo ng kanilang mga bilihin mula sa bigas, karne, gatas at isda. Maging ang presyo ng kuryente, upa sa bahay, tuition fee at spare parts ay mataas pa rin. Sabi ni Marquez, kailangan na maging inclusive ang epekto ng pagbaba ng presyo ng diesel. Sa panig naman ni Obet Martin, Pangulo ng Pasang Masda, dapat na pag-usapan at ibalik na ng LTFRB sa pag-aaral ang fair mechanism na siyang otomatikong magdidikta sa halaga ng pamasahe sa mga pagkakataon kung tataas ito o biglang bababa. Sa ganitong paraan, ani Martin, hindi na kailangan pa ng mga pagdinig sa halaga ng pamasahe dahil magkakaroon na raw ng basihan ng mga commuter at driver sa pamasahe oras na umabot ito sa mga itinakdang matrix. Sa ngayon, giit ni Martin, patuloy ang implementasyon ng 750 minimum fare mula sa ginawang provisional rollback noong nakarang taon. Hanggat hindi bumababa sa 24 pesos per liter ang diesel, may hirapan din daw mga tsuper na magbaba ng pamasahe. Yung 10 basic in prime commodities sa ating bawat Pilipino, na kung titignan mo yung tinatawag natin na basic in prime commodities sa buhay ng tao nakasalalay itong mga produktong ito, so isa lang yung bumaba. So ang tanong natin, kung tatanungin nyo sa akin, yung bigas hindi naman bumaba, yung karne wala naman bumaba, yung gatas, isda, kuryente, upa, tuition fee, wala naman pong bumaba. So ito po ay kinoconsider natin dahil kasama po sa kinikita ng tsuper. Meron kaming pinangahawakang datos. Ang datos nito yung pay rate history na nanggaling sa LTFRB na inaprubahan to ng mga previous chairman at previous board members. Na pag pumatak ang presyo ng diesel sa 24, 7 pesos na to. Pag pumatak ng 38, 750. Pag tumatak ng 40, 8 pesos. So yung datos na yung pinangahawakan ko. Kanya, sinasabi ko nga, pag pumatak ng 24 pesos ang diesel ngayon, pasang-basta ang mangungunang mag-file ng petition for reduction of fare. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.